kapayapa. Isang dakilang kapayapa ang aking ipinagkakaloob sa kaorasang ito upang dumaloy ang kapangyarihang buhat sa kaitaasan na siyang ipinagkakaloob ko sa bawat isang nasa aking harapan. At naway madama ito ng buong sanglibutan sa aking pagbaba sa kaorasang ito. Sapagkat ang tao ay lubha na nagagambala sa mga bagay ng sanglibutan, sa mga karunungan ng mga tao na inaakala nila na sila hihigit sa kapangyarihan ng aking Ama. At inaakala ng mga tao na sila ay marurunong na. Datapwat ang lahat ng kanilang pagpapagal sa ibabaw ng lupa ay pawang walang kabuluhan sa harapan ng aking Ama. Kung kaya't inilagay ang ilaw sa gitna ng kadiliman upang ang kadiliman ay mahawit. Inilagay sa gitna ng sanglibutan ang tagapagligtas upang ang mga tao ay maligtas sa tiyak na kapahamakan na tinataglay ng sanglibutang inyong kinasaligan. Sapagkat ang tao, buhat ng pasimula, ay hindi natuto na mga bagay na marapat nilang lakaran. Maging ang tubig sa gitna nila na pinainom, tila ay naiwan. Maging ang ilaw sa gitna nila ay hindi nila nilalapitan upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Kung kaya't kinakailangan lamang ng mga anak ng kaharian ay maging matatag at nagtataglay ng espiritu na galing sa kaitaasan upang mahawi ang lahat ng mga bagay na kasamaan na itinanim ng mga tao at pagsulita ng mga bagay sa kanilang buhay. Kung kaya't ipinagkaloob ang mga himala ng kagalingan sa mga mayroong karamdaman upang mapagkilala nila na mayroong isang dakilang Ama na sa kanila ay umiibig at mayroong isang tagapagligtas na umiibig sa sangkatauhan. Paano mapagkikilala ng mga tao mga bagay na yan kung ang bawat isa sa inyo ay hindi nyo maipagmalaki na kayo nga ay nahasikan ng mga binhi? Ito ay tumubo sa bawat isa sa inyo. Sapagkat maging kayo man na nasa loob ng tahanang ito, kayo ay nag-aalinlangan kung ako bagay nakipag-usapan sa inyong harapan. Nag-aalinlangan ang bawat isa sa inyo na pinakilala ang tunay. Datapwat kayo, aking mga anak na lalaki at babae, ay hindi gayon ng inyong mga pag-iisip. Sa daglian kayo
ay napaparamang inyong mga naulinig, ang mga binibigkas, ang mga inaaral ng sugo na ipinagkaloob sa inyong kalagitnaan. At aking pinatutuhanan sa oras nito na hindi kayo makaliligtas kung ang sarili lamang ninyo na mga karunungan ang tataglayin ninyo. Saan kayo patungo? Alalahanin ninyo ang mga bagay kung paano kayo nakapasok sa ganitong gawain at hindi kayo napabibiro sa mga bagay na mga kabanalan na siyang itinuturo at isinasaysay sa inyong harapan upang kayo'y magsipagbago, upang kayo'y lumakad ng matuwid sa aming harapan, upang kayo'y makakuha ng mga kapangyarihang galing sa kaitasan na tataglayin ninyo bilang mga nilalang sa ibabaw ng lupang inyong kinasaligan. Sapagkat kayo ang mga pinipili, datapwat kayo ay hindi natitinag sa mga nagaganap sa inyong kapaligiran. Maging sa loob ng inyong mga tahanan ay hindi nagkaroon ng kapayapaan. Maging sa taglay ng inyong mga buhay ay hindi kayo napabago. Huwag niyong isipin ang mga bagay ng kaginhawaan at kasaganahan. Kayo ay sumunod sa nag-uutos sa inyo. Baguhin ninyo ang inyong mga sarili upang sa dako pa rin ng inyong buhay kayo ay magtagumpay. Sapagkat kung hindi niyo gagawin ang pagbabago sa bawat inyong mga sarili, kailan pa man ay hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit na siyang itinatag dito sa ibabaw ng lupa. O't kayo nakaupo, naluluklok kayo sa inyong mga luklukan at inyong naulinig ang mga salitang binibitiwan sa inyong kalagitnaan. Ang mga salita na dumadaloy sa inyong harapan ay mga buhay. Datapat kung ito ay hindi mabubuhay sa pagkatao ng bawat isa sa inyo, anong kabuluhan ang mga oras na ito? At anong kabuluhan ang pagsamba ninyo sa oras na ito? Mag-ingat kayo, aking mga anak, sapagkat lubhang pahirap ng pahirap ang lahat ng mga bagay. Sapagkat walang naninindigan isa man sa inyo na maging ang mga mananamba ay hindi kayo nagpahikayat at hindi kayo nagpapatotoo ng mga bagay na inyong nauulinig sa loob ng santuario nito. Sapagkat kayo'y nag-alinlangan at nangangailangan kayo ng mga patotoo at iniisip baga ninyo na kayo ay mahalaga sa harapan ng aking Ama, sapagkat 10 ninyo ay makapagpapalitaw ang aking Ama sa gitna ninyo kung kayo'y magmamatigas at kung kayo hindi susunod at hindi gagawa ng tungkulin na siyang ipinagkaloob ko sa inyong harapan. Huwag ninyong wikain na kayo hindi karapat-dapat. Magiging karapat-dapat ang bawat isa sa inyo kung kayo ay magbabago at gagawin ninyo ang mga utos na siyang ipinag-uutos ko sa bawat isa sa inyo.
winiwika ng bawat isa na sadyang malubha ang karamdaman ng sanglibutang inyong kinasaligan. At nangangailangan ito ng mga manggagamot upang mapagkilala ng sanglibutan ang kanilang kasalanan. At upang sila'y magsigaling, sila ay manumbalik sa kanila'y lumikha at nagbigay ng buhay at nagbigay ng kulay sa sanglibutang inyong kinasaligan. Bilang kayo na mga tinawagan, pinagkalooban ng tungkuling buhat sa kaitaasyan ang siyang nagbigay sa bawat isa sa inyo. Kayo ay magtindig sa aking harapan, sapagkat nais kong ipabatid sa inyo ang aking wiwikain ay tumagos nawa sa puso ng bawat isa sa inyo. Sapagkat ninanais ko sa pagkakataong ito, kayo ay magtagumpay. Sapagkat nalalapit ang araw ng kapistahan at pasasalamat ng sugo na siyang ipinagkaloob sa gitna ninyo at kaalinsabay dito sa mga bunga niya na kanyang pinagmalasakitan, sa mga bunga niya na kanyang pinaghirapan at ginugulan ng mga panahon at araw at oras sa inyong kalagitnaan. Na maging ang kanyang buhay ay hindi niya inisip pa, kundi ang inisip niya ang kaligtasan ng bawat isa sa inyo. Na siya naman ninyong ipapamahagi sa mga tao na inyong pinatutunguhan. Ngayon aking wiwikain sa inyong kalagitnaan. Ninanais ko na kayo'y magtagumpay sa pagkakataong ito. Sa inyong mga patutunguhan, sikapin ninyo at magampanan ninyo ang tungkulin ninyo ng tao sa inyong puso ng siyang katotohanan na magaganap sa inyong kalagitnaan. Kung meron kayong makita, saan man kayo pumatungo nakadiliman, hawin ninyo ng inyong mga kamay. At kung ang mga tao matigas ang ulo, patigasin ninyo ang inyong mga ulo laban sa kanilang mga ulo. Ipaglaban ninyo ang katwiran ng aking Ama sa ayaw man nila at sa gusto. Salitain ninyo ang mga bagay na marapat na maganap, sapagkat yan ang kailangan at hindi na kailangan ng mga gatas sa kalagitnaan, kundi ang kailangan ninyo itagak, sapagkat dumating na ang panahon. Sapagkat aking minamasdan upang hindi ko kayo masumbatan sa paghahasik ninyo ng mga binhi. Kayo ay maglingkod ng mayroong katotohanan. Sikapin ninyo na mapasunod silang lahat at maiharap ninyo sila sa aking harapan. Sikapin ninyo na magtagumpay kayo. Ang araw at ang gabi ay huwag magliban ang bawat isa sa inyo. Sapagkat aking winika ang hindi gagawa ng kanyang tungkulin habang ito'y tinanggap ay magkakaroon ng tiyak na kaparusahan. Sapagkat ito ang aking winiwika. Sapagkat ang sanglibutan ay kailangan ng manggagamot. At ang bawat isa sa inyo ay kinakailangan na gumalaw at kumilos at masdan ninyo ang inyong mga tahanan na kinakailangan ay mayroong kayong kapayapaan at magbubuhat sa inyo hanggang ito ay inyong ilabas at ikalat sa buong daigdig na inyong kinasaligan. Marahil ay nagtataka ang bawat isa sa inyo kung bakit ako nakipag-usapan ng ganito. Sapagkat mahabang panahon ng palugit na siyang aking pinagkaloob upang kayo'y makipag-aral, upang kayo ay mag-ayuno, upang kayo'y magpalakas sa aking harapan. Dapat ilan lamang sa inyo ang gumawa ng mga bagay na ito. Huwag kayong magmadali sa mga
ninyong tinanggap, kundi bagkos ipamalas ninyo sa akin na kayo'y gumagawa at kayo'y tumutupad ng buong katotohanan at buong pusong umiibig sa lahat ng inyong pinatunguhan at maging sa inyong kapwa kapatid na inyong kaharap sa kasalukuyang oras na ito ay ibigin ninyo upang ako ang maghari sa gitna ninyo upang mapagkilala ng sanlibutan na kayo nga ang pinipili at kayo nga ang aking katawan. Alalahanin ninyo ang mga bagay na aking sinasisi sapagkat kailan pa man kung kayo'y makalimot sa aking winiwika, kahabag-habag ang bawat isa sa inyo sapagkat hindi ako nakipagbiruan kanino man, lalo't kayo na aking mga tinatakan na siyang kinakailangan na magkabilang talim ang sandatang taglayin ng bawat isa sa inyo at maging ng mga kasangkapan ay maging puspos sa espiritu na siyang tatanggapin na buhat sa kaitaasan na hindi kayo magiging bulan sa gitna ng inyong mga kapatid sapagkat magkakaroon ng kapahamakan kung kayo ay magiging bulan bilang mga kasangkapan at sisidlan sapagkat kailan pa man ay hindi kayo magtatagumpay kung hindi ang kalooban ng aking ama ay hindi ninyo maihahayag sa gitna ng inyong mga kapatid. Kayo ay lalakad na parang bulag kung kaya't kinakailangan lamang na kayo'y magpalakas bilang mga kasangkapan. Magpakumbaba kayo. Kung may dumating man sa gitna ninyo na mga taga-ibang bayan, manatili kayong mababa habang kayo ay taglayin ninyo ang aral na siyang ipinagkaloob sa bawat isa sa inyo. At maging mahinahon ang inyong mga pananalita, maging ang inyong pagkilos sa darating na kapulungan ay aking mamasdan ang pagkahinahon ng inyong mga pananalita. Sapagkat hindi palagi na kayo'y nakikibaka sa inyong mga kapatid, kundi bagkus palalahanan ninyo ang inyong mga kapatid ng mayroong pag-ibig at ituwid ninyo ang pagkakamaling kaniyang ginagawa upang ang bawat isa sa inyo ay aking mamalas na kayo nga ay natututo at kayo nga ay nagpakumbaba. Huwag kayong palinlang niluman. Huwag niyong isipin na mayroong pang darating sa gitna ninyo. Sapagkat ang mga bagay na ito ay pinagkaloob ko sa inyo. Sapagkat kinakailangan na kayo kumilos at gumaya. Kinakailangan mag-isa kayo ng pag-iisip. At hindi ko ninanais na mapahamak ang bawat isa sa inyo. Alalahanin ninyo ang mga bagay na buhat ng pasimula kung paano kayo nailigtas sa tiyak na kapahamakan. At ngayon ay kinikilala kayo bilang mga tinawagan at pinagkalooban ng tungkulin. Kung kaya't kinakailangan lamang na sa pamamagitan ninyo ay mahayag ang isang dakilang ama na siyang lumikha at nagbigay ng buhay sa bawat isa sa inyo. At kinakailangan lamang na dakilain sa gitna ninyo ang dakilang manggagamot na sa pamamagitan ninyo ng walang pagkakamali at walang pag-alinlangan. Sapagkat kung ang bawat isa sa inyo ay magkakamali, ako ang uusig sa bawat isa sa inyo. Naunawaan niyo ba? Kung hindi ninyo paniniwalaan ang aking sinasisi sa oras na ito, kahabag-habag ang bawat isa sa inyo. Sapagkat kailan pa man ay hindi ako magsasalita ng mga bagay na hindi magaganap sa inyong kalagitnaan.
ang huli. Kung sa isang bayan kayo ay paroroon at hindi kayo tatanggapin, maging ang mga aral ninyo ay hindi tatanggapin, kundi sila ay tatanggap lamang ng mga biyayang buhat sa kaitaasan, at sila ay hindi tatanggap ng kanilang mga kasalanan, at hindi sila magsisisi, at hindi sila manunumbalik sa harapan ng aking Ama. Itakwil ninyo ang mga bagay na yan. Itakwil ninyo ang bayan na yan at pumatungo kayo sa ibang bayan, sapagkat ang sanglibutan ay mas malubha na ito ay malaki at kayo ay kailangan. Kung saan man dako kayo pumaroon, magbigay kayo ng kapayapaan. At kung tatanggapin nila ang kapayapaan na siyang ipinagkaloob ninyo, ay mabuti. Kung kaya't kayo ay huwag magsayang ng mga oras at panahon, sapagkat ang panahon ay dumating na. At ngayon na ang mga araw na sadyang malubha, at nais ko na kayo ang magpagaling sa lahat ng karamdaman ng sanglibutang inyong kinasaligan. Kung hindi ninyo susundin ang aking sinasaysay, maging kayo ay hindi ligtas sa parusa ng aking Ama na ibinulaos sa daigdig nito. Maging kayo ay hindi makaliligtas kung hindi kayo gagawa ng matuwid sa aming harapan. Kung kahit kinakausap ko ang bawat isa sa inyo ng mukhaan upang inyong matalastas na hindi ako nakipagbiruan ninuman, na kayo'y sinisikap kong makaligtas, sapagkat kung saan ako naroon, nais ko na kayo aking makasama. Maging ang unang sugo sa inyong kalagitnaan ay igalang ninyo ang kanyang mga pananalita, sapagkat nakatayo pa siya sa inyong harapan. Kung ano ang kanyang wiwikain na siyang ikabubuti, ay susundin ng bawat isa sa inyo. Huwag kayong magliban. Kung tinanggap ninyo ang tungkulin, binubukan ng inyong mga labi ang aking pangalan, huwag kayong magpan, huwag kayong magkakamali, huwag kayong magkakasala, huwag kayong maghahaka ng hindi katotohanan. Sumaksi kayo ng isang buong katotohanan sa gitna namin. Mula sa kaitasan, tanggapin ninyo ang basbas na siyang aking ipinagkakaloob, at tanggapin ninyo humayo kayong mayroong kapayapaan sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga nakaulinig na mga salita. Mapalad ang bawat isa sa inyo, sapagkat kayo ay sumasampalataya. Na marapat lamang na kayo'y sumamba sa Espiritu at katotohanan, na marapat lamang ninyong igalang ang araw nito. Samantalang kayo ay nakipamuhay sa daigdig, at kayo ay nakikibaka sa taglay ninyong mga laman, datapat pakainin ninyo ang inyong mga espiritu upang kayo ay mabuhay at kayo ay hindi magkaroon ng kapahamakan. Hindi naghanda ng tubig ang bawat isa sa inyo, na sadyang hindi ninyo naulinig, sapagkat ang panahon ay malubha. Kung kaya't sa tubig niyan ay aking babasbasan, upang ito ay magsilbing inyong panangga sa lahat ng mga lason sa sanglibutang inyong kinasaligan. Buhat sa kaitasan, ipinagkakaloob ang basbas sa mga tubig upang magtaglay ito ng kapangyarihan na kailanman ay hindi mamamalas ng mga tao. Kapangyarihan
na siyang tataglayin upang ang mga pisikal na katawan ay magkaroon ng kalakasan. Pangulo ng bukal ng buhay, ihanda mo ang iyong sarili sa mga magaganap. Magpakatatag ka, sapagkat ang pagsubok na dumatal sa iyong buhay ay hindi madali. Sa mga espiritual na mga pamamaraan ay aking ipinagkakaloob sa iyo. Ilahad mo ang iyong mga palad, sapagkat ito ang gamot, katuwang, tulong sa karamdaman ng iyong kabiyak. At kung iyong mapagmamasdan kung ano ang aking ipinagkakaloob, ay mapalad ka sa oras nito, sapagkat ako'y umuulinig ng mga panalangin. Datapat kung ang panalangin ay walang kabuluhan, hindi maaari makarating sa paanan ng aking Ama. Mag-ingat ka, sapagkat ang lahat ng nasa paligid mo, hindi lahat ay makatotohanan. Ang lahat ng mga bagay ay pinaunawa ko sa iyo upang ikaw ay hindi malinlang ninuman, sapagkat hindi nakagabay ng pisikal na katawan ang sugo na siyang ipinagkaloob sa iyong kalagitnaan. Kung kaya't mag-ingat ka sa mga bagay, sa mga pagsasaysay at sa mga propetang dumaratal sa iyong lunduan. Pagdatal mo sa iyong tahanan, ipagkaloob mo sa iyong kabiyak ang bagay niya. Huwag kang magkakamali, sapagkat hindi ko nais magkamali ang aking mga tinawagan. Sapagkat kung magkakamali, tiyak na kaparusahan ang tatamasahin, sapagkat nagkaroon na kayo ng pagkaunawa sa mga bagay ng kaitasan. Naunawahan, humayo kang may kapayapaan. Sa bawat isa sa inyong aking mga anak na lalaki at babae, matanim nawa sa inyong mga kaisipan ng aking sinasisay sa oras na ito, sapagkat ang pagbabanal ay hindi madali sa mga tao na kagaya ninyo. Sapagkat kung hindi ninyo maulinig ang tunay na mga pananalita, kayo ay hindi magsisisunod kung wala kayong patotoo na siya ang inyong matatamasa. Mas mapalad ang bawat isa na kahit hindi ninyo namamalas kung sino sa inyong kalagitnaan ng nakipag-usapan, dapat kayo sumasampalataya. Mapalad kayo. Huwag kayong tumulad sa mga hintil. Huwag kayong tumulad sa mga tao sa sanlibutan. Mag-iba kayo ng landas na tatahakin daan na ipinagkaloob sa inyo. Yan ang inyong lakaran. Huwag kayong bumalik sa sanlibutan, sapagkat ang sanglibutang yan ay lubha ang kasamahan. Daigin ninyo ang inyong mga sarili. Daigin ninyo ang mga pita ng laman, sapagkat hindi kayo mga liligtas at hindi kayo makapatutungo sa kapahingaan kung iibigin ninyo ang sanglibutan sa inyong harapan. Yan lamang ang aking daladala sa bawat isa sa inyo. At muli, ang bendisyon ay aking ipinagkakaloob sa bawat isa sa inyo. Naway tanggapin ninyo at muli sumainyo ang kapayapaan. Ako ang siyang nagwika sa inyo, ay lilisan at muling magbabalik. Guro ng sangkatawan, Jesus ng Nazaret, ang sumainyong kalagitnaan.
Diyos. Yan po, ngayon po ay nasaksihan po ninyo ang pagbaba po ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon lamang po. Maraming salamat po sa inyo lahat.